So, kahapon, simula na tayo ng 3 days water fasting. So, kahapon, it's like, gusto ko kumain ng kumain. Nasakit ang tiyan ko, nag-garrot-garrot, gano'n. Pero okay lang. Kasi hinihintay ko kung ano yung effect nito. Nakakatuwa lang kasi last kain ko 8, 9, 10. Wait, 24, 25. Ba? 24, 25, 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37 hours na ako mula nung nag-fasting. Eh, parang hindi ko naman aamoy, pero feeling ko hindi mabango ang aking hininga. But, the clarity of our mind is different from before. Ewan ko lang, o iniisip ko lang. But, kasi, kausap ako ni Corridor. Tapos, bla 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 bla. Before, kapag ganun, trigger agad ako, galit na galit ako. Hindi na ako magpapakali. Pero now, parang easy lang. Easy, easy. Hindi ko alam kung saan galing yung ganitong pangaramdam. Pero kakaiba siya. I mean, yes, nagugutom ako. Masakit to. Pero tolerable naman. Kung siguro titingin ka sa mga pagkain, syempre, gutom na gutom ka. But this look is so haggard. My father asked me why you look like that. But because Corey wake me up at 12 midnight, I cannot sleep up to 3:30 a.m. And I need to wake up for 5 o'clock to prepare some food for him. But, yes, it's like, gusto kong mag-sleep pero siguro mamaya na. Then, yung communication ko parang mas naging maayos. Parang gusto ko makipag-communicate with God. Yung mas nakaklarity ko. Parang mali yung ginawa ko dito. Yung mga past, nag-re-rewind siya sa akin. Ito lang naman yung effect para sa akin. Tapos parang sinasabi, dito ka nagkamali, mas magaling, shut up ka na lang. Ganon. But again, furthermore, in addition, dahil napakarami kong pinagdaanan nung mga nakaraang araw, na-terminate ako without a cause until nilagyan nila ng with a cause, betrayal with coworkers, and nag-sign na hindi ako karapat-dapat na kumuha ng EI dito sa Canada. I learned a lot from those things. And then, parang nare-revert ako na pinanganak muli na kailangan pala ganito ang gawin natin. I mean, hindi sa lahat ng pagkakataon maging mabait tayo. Maging mabuti tayo at huwag tayong sinungaling. Siguro yun ang aking napag-aralan na in the end of the day, ang meron lang tayo ay family natin, mga anak, and show mo kung ano ka talaga. I-show mo sa mundo kung ano talaga nafe-feel mo. You don't need to filter yourself. Right? Kung ano nasa isip mo, kung ano nasa puso mo, sabihin mo lang kung ano nararamdaman mo. Huwag ka nang mahiya-hiya pa. Dahil in the end of the day, wala namang makakalabas ng mundong itong buhay. So, i-accept natin ang bigay ng Panginoon. I-embrace natin ang ganda ng mundo. Well, wala tayo, pero madami. But when you go outside, look at the surrounding, it's really, really good. Parang gusto ko nga maligo at maglakad-lakad. But I'm so upset with myself. I mean, kailangan ko sigurong huwag maging gahamang kumain ng kumain kung ayaw kong ma-insecure. Right? I mean, gusto ko ng sexy pero kain ako ng kain. Masarap kumain. But it's just 21 days of water fasting. Kung kakayanin mo, at kung hindi, ay di wag. Delikado rin naman. Pero in that 21 days of sacrifice, na sinacrifice naman ng Panginoon ay 40 days, I think, para hindi ka ma-insecure at bumalik yung dapat na katawan mo, it's worth it. But I think it's just 30 days lang, 3 days lang ang kaya ko pa. Pero tingnan natin. But
Ngayon, parang 3 days pa lang. Naisip ko kasi kumuha ko mga prutas-prutas, maging mas malinis, which is ginagawa ko naman siya. Pero, ah, 4 times a week nadadapa ako, lalo na kapag si Cory nagkaya kang kumain sa mga o sa mga unlimited na pagkain. Siyempre, nandyan na yan, girl, nabayaran mo na, so lafang na, and after that, magsisisi ka. Pero, iniisip ko every week 3 days na fasting ako. Kasi iba yung pakiramdam. Hindi ko pa 'to nararamdaman before, pero yung pakiramdam ko yung bata ka ulit, pero mukhang matanda naman. Yoo-hoo! Bye-bye for now.